Vicky, binibigyan kita ng huling pagkakataon para ilabas mo ang kwintas at singsing ko. Pagbabanta ni Doña Carlota habang dinuduro ang kasambahay nito. Doña Carlota, maniwala ka po sa akin. Hindi ako nagnakaw ng mga alahas mo. 10 taon na ako nagtatrabaho sa inyo, pero kahit minsan, hindi ko kayo ninakawan. Naluluhang saad ni Vicky. May pagkamasungit talaga ang kanyang amo, pero hindi niya akalain na magagawa siyang pagbintangan nito. Kung ganoon, sinong kumuha ng mga alahas ko? Kitang-kita sa CCTV footage na ikaw lang naman ang pumasok sa kwarto ko ngayong araw. Aaminin ko po, pumasok ako sa kwarto niyo para maglinis, pero wala akong kinuhang gamit. Kahit mahirap lang ako, ay mayroon akong dignidad, kaya hindi ko magagawang magnakaw. Giit ni Vicky. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Alam ko na ikaw ang nagnakaw ng mga alahas ko. Pasalamat ka. Mabait ako. Kaya hindi na kita ipapapulis. Pero papalayasin pa rin kita. Ayoko na empleyado na malikot ang kamay. Sabi ni Doña Clarita habang nakataas ang isang kilay. Doña Clarita, wag mo po akong tanggalin sa trabaho. Kailangan ko ng pera dahil nag-aaral pa ang mga anak ko. Pakiusap ni Vicky habang nakaluhod sa Donya. Di maghanap ka ng ibang trabaho. Basta, ayaw na kitang makita rito. Pero, alam niyong elementary graduate lang ako at 40 anyos na ako. Baka wala ng employer na tumanggap sa akin. Nagmamakaawa po ako. Huwag niyo ko tanggalin sa trabaho. Vicky, hindi mo ko madadaanan sa paiyak-iyak mo. Umalis ka na. Kundi, tatawag ako ng mga pulis. Bulyaw ng Donya. Huwag niyo po yung gagawin. Sige, aalis na ako. Saad ni Vicky at dali-dali siyang lumabas sa mansyon. Dahil walang alam sa batas ay madali siyang nasindak sa sinabi ng Donya. Habang naglalakad sa daan ay walang tigil sa pag-iyak si Vicky. Simula noong mamatay ang kanyang mister ay siya na ang nagtataguyod sa 2 niyang anak. Ang panganay niyang anak ay nag-aaral ng engineering sa kolehiyo. Ang bunso naman niya ay high school student pa lang. Pagka-uwi sa kanilang bahay ay nadatnan niya ang mga anak niya na abala sa paglilinis. Araw ng linggo kaya walang pasok sa paaralan ang mga ito. Nay, bakit ang aga mo pong umuwi? At saka, bakit ka po umiiyak? Tanong ng panganay na si Lester. Nay, may masakit po ba sa inyo? Inosenteng tanong na bunsong si Jane. Wala akong sakit mga anak. Naiiyak lang ako dahil wala na akong trabaho. Tugon ni Vicky. Pero bakit po? Tanong ni Lester. Pinagbintangan ako ni Doña Carlota na ninakaw ko ang mga alahas niya. Galit na galit siya kaya tinanggalan niya ako sa trabaho. Pero labag po sa batas ang ginawa niya. Dapat ay dumaan muna sa tamang proseso bago kanya tinanggal sa trabaho. Mabuti pa po, pupunta tayo sa Dole. Irereklamo natin si Doña Carlota. Naiinis na saad ni Lester. Anak, huwag na. Baka pag-initan ka rin ni Doña Carlota. Alam mo naman maimpluwensya ang pamilya niya at madali niyang maapakan ang mga katulad nating mahihirap. Pag-awat ni Vicky. Kung sa bagay, tama ka po. Di bali, Nay, mag-aaral ako na maigi. At kapag naging abogado na ako, ay wala nang pwedeng mang-api sa inyo. Saad ni Lester. Masaya ako dahil mataas ang pangarap mo, anak. Pero sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano matutustusan ang pag-aaral niyong magkapatid. Ngayong wala na akong trabaho. Malungkot na sabi ni Vicky. Nay, huwag mo na pong alalahanin yan. Scholar naman ako eh. Pwede rin ako mag-working student para matustusan ang mga gastusin natin. Pag-alo ni Lester. Ako din po. Mag-aaral ako na maigi para makakuha ako ng scholarship. Tulad ni Kuya Lester.
sabi naman ni Jane. Gumuhit ang mga ngiti sa labi ni Vicky dahil sa positibong pananaw ng kanyang mga anak. Palagi niyo talaga ako pinapalakas ng loob ko. Di bale, magtatahi ako ng mga reta-retasong tela para makagawa ako ng basahan. Ibebenta ko ang mga yon para may mapagkakitaan ako. Maganda po yan, Nay. Kapag wala po kaming pasok sa school, ay tutulungan ka namin sa pagtitinda. Magiliw na sambit ni Jane. Ngumiti naman si Vicky bilang tugon. Nagsumikap sa pagtitinda si Vicky dahil sa tulong ng mga anak niya ay natustusan nila ang pang-araw-araw na gastusin. Isang gabi, habang naguhugas sa mga plato, ay nilapitan siya ni Lester. Nay, may maganda balita po ako sa inyo. Nakatanggap po ako ng scholarship. Pwede na akong mag-aral sa law school. Magiliw na sambit ni Lester habang ipinapakita ang natanggap nitong email sa cellphone nito. Masaya ako para sa iyo, anak. Sobrang talino mo talaga. Hindi ko nga alam kung kanino ka nagmana eh. Maligayang sambit ni Vicky. Nay, kanino pa ba ako magmamana? Kundi sa inyo. Para sa akin, ikaw ang pinakamatalino at masipag na taong nakilala ko. Malambing na sambit ni Lester. Sus, binola mo pa ako. Mabuti pa, ipagluluto na lang kita ng paborito mong ulam. Saad ni Vicky. Sige po, Nay. Tama-tama. Nagugutom na ako. Nakangiting sagot ni Lester. Batid ni Vicky na mataas ang pangarap ng mga anak niya. Ayaw niyang biguin ang mga ito, kaya mas lalo pa siya nagsipag sa pagtitinda. Kahit kasi scholars ang mga ito, ay kailangan pa rin niya maglabas ng pera. May mga pagkakataon na pinanghihinaan siya ng loob, pero ayaw niyang ipahalata iyon sa mga anak niya. Sa tuwing kasama niya ang mga ito, ay ipinapakita niya na matatag siya. Muling dumaan ang mga taon hanggang sa tuluyan nang nakagraduate ng abogasya ang anak niyang si Lester. Nag-take na din ito ng bar exam. Isang araw, nasa bahay silang mag-iina habang hinihintay ang resulta ng exam. Kumakabog ang dibdib ni Vicky kaya hinawakan niya ang kamay ng kanyang bunsong anak na si Jane. Nakatuon naman ang pansin ni Lester sa laptop nito. Nay, tignan niyo po! Tapon ako sa exam! Sabi ni Lester habang tinuturo ang pangalan nito sa list of passers. Oo nga, anak! Sobrang galing mo talaga! Emosyonal na saad ni Vicky. Oh, Nay! Bakit ka umiiyak? Hindi ka ba masaya na may anak ka ng abogado? Masaya ako, anak. Hindi lang ako makapaniwala na unti-unti nating natutupad ang mga pangarap natin. Wika ni Vicky. Ako nga rin po eh, pero marami pa po akong kakaining bigas. Kahit tapon ako sa bar exam, ay kailangan ko pa rin magsikap para mapatunayan kong mahusay akong abogado. Magaling ka, anak. Kaya naniniwala ako na trabaho ang kusang lalapit sa iyo. Basta, kahit maging successful ka na, ay wag pa ring lalaki ang ulo mo, ha? Palagi kang magiging magalang sa lahat ng mga taong makakasalamuha mo, lalo na sa mga simpleng empleyado katulad ng security guard, waiter, at construction worker. Opo, Nay. Yon ang mga naging trabaho ni tatay noong nabubuhay pa siya. Kaya hindi po ako magiging mayabang sa mga katulad nila. Sagot ni Lester habang tumatango. Nakakatuwa naman kung ganoon, anak. Magiliw na sambit ni Vicky. Sa kabutihang palad, natanggap si Lester sa isang sikat na law firm. Karamihan sa mga kasong hinahawakan nito ay naipapanalo nito. Dahil mas lalong lumaki ang kinikita nito, ay ito na ang nagpaaral sa bunsong kapatid. Pinahinto na rin siya nito sa pagtatrabaho. Isang araw, dinala si Vicky ng anak niya si Lester sa isang lugar. Anak, nasaan ba tayo? Bakit kailangan nakapiling pa ang mga mata ko? Tanong niya habang dahan-dahang naglalakad. Nay, mayroon po akong sorpresa para sa iyo. Sigurado po ako na matutuwa ka rito.
Sambit ni Lester habang inaalalayan ang nanay nito. Ay, nako anak. Alam mo namang ayoko ng mga sorpresa. Sabihin mo na kasi sa akin kung ano yun. Handito na po tayo, Nay. Magilid na sambit ni Lester at tinanggal nito ang piring sa mga mata ng nanay nito. Surprise! May bahay na tayo! Namilog ang mga mata ni Vicky nang makita ang dalawang palapag ng bahay. Totoo ba? Ang sinasabi mo, anak? Sa atin na talaga ang bahay na ito? Baka naman, nagbibiro ka lang ha? Nay, hindi po ako nagjo-joke. Nabayaran ko na po ng buo ang bahay na ito. Kaya atin na ito. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa wakas, hindi na tayo mangungupahan. Hindi na rin tayo matatakot na mapaalis kapag wala tayong pambayad ng renta. Naluha si Vicky dahil sa sobrang tuwa. O Nay, umiiyak ka na naman po, sabi ni Lester habang kumakamot sa ulo. Pagpasensyahan mo na ang nanay mo, anak. Tumatanda na ako, kaya lalo akong nagiging emosyonal, sabi ni Vicky at saka pinunasan ang luha sa kanyang mata. Mabuti pa po, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Marami pong kwarto roon, pwede ka mamili. Teka, hindi pa ba natin susunduin ang kapatid mo si Jane? Diba? Tapos na ang klase niya? Oo nga po pala, Nay. Tara na po, puntahan na po natin siya. Sa ngayon, mag-taxi po muna tayo. Pero nag-iipon na rin po ng pambili ng kotse, sabi ni Lester habang inaalalayan ang nanay nito. Sige anak, pero huwag ka masyadong magpakapagod sa trabaho ha? Ingatan mo pa rin ang sarili mo, payo ni Vicky. Ngumiti naman si Lester bilang tugon. Mas lalo pang umudlad ang buhay ni Vicky at ng mga anak niya. Pero kahit ganoon, nanatili silang mapagkumbaba. Palagi pa ring simple ang mga damit na sinusuot nila. Isang araw, nasa restaurant si Vicky. Kasama niyang kumakain doon ang mga anak niya. Maya-maya, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang pantog. Mga anak, pupunta lang ako sa banyo, wika niya at tumayo siya. Habang naglalakad papunta sa banyo, ay aksidente niyang nabangga ang isang matandang babae. Sorry, hindi ko sinasadya. Nanlaki ang mga mata ni Vicky nang makita ang pamilyar na mukha. Doña Carlota? Ikaw po pala yan. Vicky? Anong ginagawa mo rito? Tanong ng Donya habang nakakunot ang noo. Customer po ako rito. Tumawa ng malakas si Doña Carlota. Imposible ang sinasabi mo. Hindi ako naniniwala na kaya mong kumain sa ganitong kamahal na restaurant. Baka nandito ka lang para mamalimos. Hanggang ngayon, wala ka pa rin pinagbago. Doña Carlota, mata pobre ka pa rin, sabi ni Vicky habang umiiling. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tignan mo nga yung itsura mo. Luma na ang damit mo, pero hindi mo pa rin pinapalitan. Panglalait ng Donya. Ano naman po kung luma na ang damit ko? Hindi na kita amo, kaya wala akong dapat ipaliwanag sa iyo. Diyan ka na nga. Sa puntong yon ay napikon na si Vicky, kaya sinagot niya ng pabalang ang Donya. Akmang maglalakad na siya, pero hinablot nito ang braso niya. Bastos ka! Kinakausap pa kita, kaya hindi mo ko pwedeng talikuran. Bulyaw ni Doña Carlota. Bitawan mo ko. Kailangan ko nang pumunta sa banyo, sabi ni Vicky habang nagpupumiklas. Pero hindi pa rin siya binitiwan ni Doña Carlota hanggang sa nawalan siya ng balanse at napahiga siya sa sahig. Nakakatawang itsura mo. Mas lalong naging mukhang basahan ang mga damit mo. Pangiinsulto ng Donya. Doña Carlota, tigilan mo ang nanay ko. Kundi, irereklamo ka namin ng harassment. Biglang dumating si Lester at inalalayan nitong tumayo ang nanay nito. Tinatakot mo ba ako? Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Isa lang naman ako sa pinakamayaman sa buong Pampanga. Sa isang salita ko lang, pwede ko kayong ipakulong, sabi ni Doña Carlota habang nakataas ang isang kilay.
Hindi mo ako matatakot dahil abogado na ako. Alam ko kung paano umiiral ang batas. Kung tutuusin, ikaw ang may atraso sa nanay ko. Basta mo na lang siya tinanggal sa trabaho at pinagbintangan mo pa siya magnanakaw noon. At hanggang ngayon, hinaharas mo pa ni si nanay. Dapat nga, ikaw ang idemanda namin. Mariing sambit ni Lester. Naningkit ang mga mata ni Doña Carlota dahil nasindak ito sa narinig dito. Sandali. Totoo ba yung sinasabi mo? Kung ganoon, ikaw yung naging top 1 sa bar exam. Ako nga yun, Doña Carlota. Nabasa kong pangalan mo sa list of passers, pero akala ko ay kapangalan mo lang. Hindi ko akalain na ikaw pala talaga yun. Biglang huminahon ang tono ng pagsasalita ni Doña Carlota. Hindi na mahalaga yun. Basta, wag mo nang aapihin ang nanay ko kung ayaw mo magkita tayo sa korte. Giit ni Lester. Oo, pasensya na sa mga sinabi ko. Ibinaba ni Doña Carlota ang muka habang nagsasalita. Huwag ka sa aking humingi ng tawad, kundi sa nanay ko. Seryosong saan ni Lester. Tumango naman ang Donya at binalingan nito si Vicky. Vicky, sorry sa panglalait ko sa iyo. Pangako, hindi ko na uulitin iyon. Ayoko ng gulo, kaya pinapatawad na kita, Doña Carlota. Pero uulitin ko, hindi ako nagnanakaw ng mga alahas mo noon. Sabi ni Vicky habang tinititigan sa mga mata ang Donya. Alam ko, hindi naman talaga nawawala ang mga alahas ko eh. Pinalabas ko lang yun para magkaroon ako ng dahilan na tanggalin ka sa trabaho. Sabi ng Donya habang nangingilit ang boses. Ano? Nagsinungaling ka sa loob ng maraming taon? Pero bakit mo ginawa yun? Tanong ni Vicky habang nakakunot ang noo. Nagsaselos kasi ako sa iyo dahil masyado kang malapit sa mga anak ko. Mas itinuturing ka pa nilang nanay kaysa sa akin. Dahil sa sobrang inis ko sa iyo, ay isinet-upan kita. Paglalahad ng Donya. Pambihira. Nang dahil lang sa ganyang kababaw na dahilan, ay pinalabas mo pa akong magnanakaw. Hindi ko naman kasalanan kung wala kang oras para sa mga anak mo. Kaya hindi sila malapit sa'yo. Galit na sambit ni Vicky. Alam ko na nagkakamali ako. Please, patawarin mo na ako. Handa akong gawin ang lahat. Basta wag niyo lang ako idemanda. Naluluhang saad ni Doña Carlota. Sige, hindi na kita idedemanda. Ayoko na nagsayangin ang oras ko sa iyo. Basta, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Sana, matuto ka ng maging mapagkumbaba. Kahit naiinis ay pinilit maging mahinahon ni Vicky. Oo, pangako, magbabago na talaga ako. Sabi ni Doña Carlota, hindi ito makatingin ng diretso kay Vicky dahil sa matinding hiya. Sana nga, Doña Carlota. Bagamat hindi kumbinsido ay sumang-ayon na lang si Vicky. Yun lang at inakay na niya ang mga anak niya palabas ng restaurant. Dumaan na lang sila sa mall at doon siya nagbanyo. Sa pagdaan ng panahon ay mas lalong umangat ang estado ng buhay ni Vicky at ng dalawa niyang anak. Pero kahit minsan ay hindi sila naging mapagmataas dahil alam nila kung anong pakiramdam ng inaapi. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!